Ako gano'n rin eh. Lumilipad ako, I go everywhere. Pumupunta rin ako ng kampo. I travel dyan sa untrodden, hindi ginagamit na daan, just to fulfill a duty as a president. To be with the people. Trabaho ko yan. At saka hindi naman ako babalik na. So, binigay ko na, I'm walking the extra mile to show to the people na mang gobyerno nandyan at hindi sila iwanan. We just celebrate the start of 2021 a few weeks ago. Yet the dangers we faced last year remain in the midst. We thus thank you, our brave soldiers, for your unrelenting service to the nation during these difficult times. Aside from itong trabaho natin, nandito yung pandemic. And yet, we are securing the measures of government, protect them. Itong mga sa checkpoint, matrabaho talaga yan. Alam ko na hirap ang pulis pati sundalo. And yet, andyan pa yung pandemic. Tapos, Secretary Galvez is doing everything he can. Mabutit natapos, naging prangkahan ko talaga sila. Yung sabi ko, postak ko yung presidency ko. Walang graft yan. At si Secretary Galvez, kilala ko. Para sa akin, I was there in Marami when we were fighting the Islamists. And I saw in him Kaya noong pag-retire niya, kinuha ko. Tapos ngayon ito, binigay ko sa kanya lahat. Ikaw lang ang magturo nito. Now, let me be very clear. Doon sa mga local governments, wala akong objection kung magbili ang local government para iturok sa mga tao. Okay yan. Walang inggitan to. Puro tayo gobyerno. Ang akin lang is that kung ano man ang i-vaccinate, just clear it with the FDA. Lahat naman dumadaan talaga dyan eh. So it's a mandatory requirement. Other than that, I have nothing to do. That's a requirement of law. Sunod lang tayo. Wala kaming Ngayon, yung akin, para sa hindi maservisan ng local government. So yung lahat, sabi ko una, yung mga mahirap. Yun talagang mga mahirap na isang tuka, isang kain. Unahin ko yun, pati yung uniform service. Kasi, kung paano kung magkasakit ito lahat, paano, how can we function a government with a sick soldier or policeman in your midst? So, ang sunod niyan is umauna kayo. And if the Secretary Galvez would sabihin ko sa kanya, kasali na yung pamilya ninyo. Magpunta yung mag-inject sa mga kampo, turukan, pati yung mga anak ninyo. So, ito lahat libre ito. Libre. So that you're dependent, para hindi kayo mag-worry kung nandyan na.
na ano kaya mangyari. Ano ito, this is a very vicious microbe. Tsaka kaming lahat na karamihan sa mga kaklase ko, sa kabats ko, classmate ko, 4 ang patay. Kasi matanda na. Kaya rin ako takot, baka kasali na ako doon sa mag-expire sa aming class 72 sa College of Law. Namamatay, diretso. So, yan ang pasensya na kayo. I have to inject something. To this day, terrorism and insurgency continue to plague our land, disrupting public order in the middle of pandemic. They're taking advantage of the situation. Recently, many among your ranks offered their lives for our country. On behalf of a grateful nation, I convey my most profound sympathies to their grieving families, for they are the ones who made the ultimate sacrifice in the name of peace. For that, we will forever be grateful. Sabi ko na nga, wherever I go, police o military, do not ever worry na yung anak ninyo. Ako ganoon rin eh. Lilipad ako, I go everywhere. Pumupunta rin ako ng kampo. I travel dyan sa untrodden, hindi ginagamit na daan, just to fulfill a duty as a president. To be with the people. Trabaho ko yan. At saka hindi naman ako babalik na. So, binigay ko na, I'm walking the extra mile to show to the people na mga gobyerno nandyan at hindi sila iwanan. The year ahead will bring our military many opportunities and challenges. Just remember that no matter how hard things may get, your government will always be there to support your family and the families by ensuring the well-being above else. Itong bilo na pati yung veterans, may 50 million each yan. Ginawa ko yan. Noon ewan ko, PGH, nibigyan ko 100 million a month yan. Yung 50 million sa bilo na pati 50 million sa veteran. Malaking bagay na yan. Pati yung dito sa dito yung hospitals, allied hospitals. Ninyo, binibigyan ko pati yung bilo na. Di maisa pa, but I'm just waiting. I will buy it. Alam mo, papunta ko doon. Magsalita ako. Alam mo, sa tayo, hindi naman tayo either way, it's a pretended, nagpipretend tayong mga elected officials o galing sa puso yung servisyo mo. Punta ako doon. Paglabas ko, mga bata, sabi, Mayor naman talaga ang tawag sa akin. Mayor. So lumapit ako. Sabi ko, sino ito? Kayo, sino? Tinanong ko yung mga matatanda. Anak ito na mga sundalo. Diyan sa Zamboanga. Tapos yung isa, may gustong lumapit sa akin, karga-karga siya, Papa. Ang bata na may gulo tapos nagsisigawan. Tapos nakatingin sila sa akin, yung iba lumalapit. Siya naman, Papa.
Kasi kinuha ko yung bata. Sabi ko, sige ako ang papa mo. Sabi ko, saan? Ngayon, saan ang papa mo? Sabi ko, saan ang papa nito? Sabi sa Manila, nag-training. Ang nanay, sabi nila, nag-training rin. Sabi ko kay Delphine, yung mag-asawa, kung maaari, may isa talagang ma-assign dyan sa lugar. Even isa lang. Huwag na masyado yung sundalo. Pati yung babae, sundalo, sabi ko. At least sa mag-asawa, may isa talaga na malapit. Give them an assignment na malapit doon sa pamilya. Because the children would need the love and care of a mother. Kaya sabi ko, ilapit din yun sila. At least ang nanay makauwi doon sa bahay. Pag-ibig kami, at least ang mga bata, may nakita. So sabi ko sa kanya, sige nak, bukas ipasyal kita. Punta kang Davao. Dalhin ko sana sa aeroplano, pero hindi man nakadamit ng husto. Kinabukasan, inilipad sa Davao. Then pinunta, sabi ko, punta kayong Malacanang. I-blow out ko kayo doon. Just naano ako sa bata. Sige, sabi niya isa naman, kapatid, sige, papa. Yung, pwede ba na huwag ninyo munang pabuntisan yung mga asawa ninyo? Spacing mo lang. Pero at least ang sinabi ko, the solution there is, it would be the mother who should be assigned nearest para uwi at makita ng mga bata ang nanay niya. Importante talaga yun. So, pumayag naman si DND. Sabi ko, Del, gusto ko yan ang mangyari.